Ba't ba pinatawag yung hearing na yon? Kasi nga EJK. O ngayon, di umamin yung tao. EJK, o sige, ako lahat yan. The buck stops at me. Tapos nun, hinuhuli ni Risa na ipin down si Duterte para mapailan ng kaso kasi on the record yan sa Senado. But it will not hold water sa korte. Na mere fact na yung tenure mo nga, meron kang immunity nga eh. Presidente ka ng Pilipinas, ikaw magdidictate ng lahat ng policies mo. At saka ang pangit doon sa Senate hearing, ang gusto nila, upakan yung EJK, the manner by which na ginawa yun, pero hindi iniisip yung resulta ng drug war. Peaceful, confident ang mga tao, lumabas, feeling of security. Wala, bumaba ng malaking criminality, close to 50% ang binaba. Daming sumuko, yun ha, very important yun. 1 point something, 6 million, 1.6 million ang sumuko. Around 100,000 something, ilan yun? 330,000 yung hindi klaro. Una 300,000, bigla naging 30,000 na puno yung mga kulungan. O gawin na natin 100,000 na kamo, puno lahat ng kulungan nationwide. What does that tell you? When Duterte promised that he will solve the drug problem, the drug menace within 6 months. Pucha na, in 6 months, 1.6 million na sumurrender, tapos nun napuno lahat ng kulungan, and then, marami nang namatay, pero hindi pa tapos. It just shows you na ang grabing problema. At kung you read between the lines sa mga nangyari na yan, mas matinding problema ngayon. Yun yung problema, mas matinding problema ngayon. Kasi nung time niya, nung pumasok sila, talamak ang droga. How much more ngayon? Kasi nag-relax yung war on drugs. Yung pinagmamalaki nila Abalos tsaka ni BBM, pwede naman palang DDS na walang patayan eh. Na pwede pala yung drug war na walang patayan. Ha? Yung na-checkpoint, natatandaan nyo? Na kung ilang tonelada yun? Ano yun? 13 na tonelada ba yun? Mabigat pa dun sa kaya ng sasakyan, ano? Tapos binawasan, naging 2 tonelada na lang, di ba? And then you have a president, yan very glaring, you have a president now na may question mark sa paggamit ng droga at may mga nakapaligid sa kanya na rated na talagang mga drug, members ng drug syndicate, mga drug lord, drug pusher or whatever. Samantalang noon, si Duterte, anti-drug talaga, in-stress niya yun. Mainit talaga ako, papatayin ko talaga yan. Walang straight talaga forward. So, the message there, yun yung ko ngayon the message, no? May mga mapipick up kayong mga mensahe na dapat hindi nyo mamiss. Number 1, ang una mong message, napunta ka agad ako sa message. Sige, okay lang. Anyway, impromptu naman to eh. The number 1 message is, you'll never understand me. You're trying to pin me down. Hindi mo maintindihan ako sa mga pinagagawa ko. Pamasamain mo ako ng gusto, hindi mo maintindihan kasi hindi ka dumaan sa dinaanan ko. Mayor ako, and then, nang kalimutan mo yung congressman, mambabata siya. Ang mayor na lang, ng pagkatagal-tagal, tapos presidente. Ininsulto pa nga niya eh. Yung iba sa inyo yung mag-presidente muna kayo. Bago nyo mag-mayor ka muna. Kasi ang tasking ng mayor o kaya ng is, you're supposed to be the leader. You're supposed to be the father of the province, of the city, and kung presidente, the whole country. So, you are mandated by the people who put you there, kay mayor ka, kay governor ka, basta ikaw yung pinaka-commander. In the armed forces kasi,
Yung pinaka-commander niyan, commander-in-chief, di ba? Pero alter ego niya, chief of staff. Pero by the name alone, tignan ninyo ha, he's not a commander. He is the chief of staff. Supposed to be ha, to be strict about it, commander-in-chief, no, yan, commander-in-chief, tapos nun, chief of staff, ito lang yon. Kaya nga sa batas, the chief of staff, if I remember right, the president can pick a lieutenant colonel, from any among the officers rated, lieutenant colonel, or higher, na pwedeng siya ang chief of staff. Anong gagawin ng chief of staff? Iko-coordinate niya lahat ng staff, 1, 2, 3, 4, 5, para maintindihan ng commander-in-chief kung ano yung gagawin. But naging practice sa atin na yung chief of staff gagawing 4-star para sumunod lahat. Alter ego siya ng presidente. But he's not the commander. It's the commander-in-chief. Pero naging practice sa Pilipinas, chief of staff, ang tumatay yung commander. Kung titignan nyo, pero anong pangalan ng mga branch of service? Commanding General Philippine Army. Commanding General Philippine Air Force. CGPAF. CGPA. Eh sa Navy. Flag Officer in Command. Yung tatlo na yun. Eh yung nga Marines Marine Commandant. Panay Commander. Eh si Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. So may palpak tayo may mali. So kung ayusin yan hindi ako ng Chief of Staff Hindi ako ng So pasabi, isa yan sa plano kong korekin No? Isa yan sa mga plano kong korekin. Kasi Chief of Staff nga pangalan mo ayusin mo yung pangalan. Ayusin natin yung pangalan, di ba? Tingnan sa amin tingnan niyo sa amin ni Commander Bukay, no? Supremo, di ba? And then Deputy Supremo. Malinaw. He can take mag-alter ego kaming dalawa, okay lang. Ganun ang ginagawa ng ng Chief of Staff sa Presidente. Since the President is busy all the time, the one performing the function of President as Commander-in-Chief is the Chief of Staff. Pero kung titignan niyo yung structure, supposed to be, Presidente, Commander-in-Chief, diretso ka na sa Commanding General ng Army, Commanding General ng Navy, Commanding General ng Air Force, yung tatlo lang naman na yun, diretso yun sa Commanding General. At kung naintindihan ng Presidente yun, Madam Inday, kung naintindihan mo yun, yung Chief of Staff, siya lang taga-brief sa'yo. J1, J2, J3, J4 hanggang And then, taga-Marites. Madam President, ganito yung nangyayari ngayon. Okay. Tell the Commanding General Army to report to me. Pucha, ganun. Kasi ikaw yung Commander-in-Chief. Advice yun, advice. Piso. Because you directly are related to the commander. Commander-in-Chief, Commanding General Army, Commanding General Air Force, Commanding General Flag Officer in Command, Navy. And then yung Marines, nasa ilalim ng Navy, which supposed to be, dapat makorek din, i-detach na yan Sarili na yan. Total, iba naman yung function ng Marines sa Army. Yung Army, inland. Yung Marines, beaches. No? Sanama Beach. Beach. First wave, atake. Boom. Secure mo yung beach. Establish a foothold. Yun yung trabaho ng Marines. Hindi, mali na naman employment. Ginagawang mga detachment sa mga, doon sa Hulu, doon sa mga basilan. Sila yung inilalagay doon. Dapat yung Marines, nandyan na sila, standby. Pagka meron kang kukunin na kalaban, nandyan. Lusob. Beach, secure. Pagka na-secure na nila yung beach, pasok, Army. Then, PNP. So, may order na. Antras ngayon yung Marines. Ginawa yung Marines hanggang doon na natulog, doon na. Mali na naman. Wrong employment. Ganun din ginawa sa Ranger. Ang Ranger, supposed to be maneuver force. Pagkatapos nun maneuver, tapos nun, pagdating doon, detachment. Kaya nireklamo ko yung kay Canyeso, nung Commanding General ng Army. Permission to make statement, sir. Sir, ano ba yung pagkakaintindi niyo, sir, sa Ranger? Kasi sa akin, search and destroy, yung natutunan namin
Eh, ba't ginawang detachment? Detachment na kami lahat. Detachment. Paano kayo makapag-operate? Detachment ka na. Di mo maiwanan yun.